Sana lumiit yung FBG. Yun yung chance ko talaga dito. Paliitin niya yung FBG. Two minutes left. Okay, 2 minutes left. Bago makompleto yung third confluence ko. Dapat hindi mo na ma-fill tong mga FBG na to. Sorry. Eto to. Yan. Hindi mo na dapat ma-fill to. Kasi pag ma-fill yung FBG na yan, hindi ko itutuloy yung trade ko. Okay, I'm looking for short, guys, ha. Okay. 1 minute left. Feeling ko talaga makakapasa na ako ngayong araw na to. Feeling ko talaga. Sana ibigay sa akin. Wag mo muna i-fill. Wag muna. Wag mo muna i-fill. Okay, wag niya munang i-fill to. Wag muna. Hindi pwede. Wag muna. Sakto volume imbalance pala to. Volume imbalance, pre. Okay, 30 seconds. May potential ako, OB plus FBG plus breaker plus tiwala. Shout out kay Ken. Kailangan ba ng tiwala sa confluence? Bagay, may point ka. Okay, 15 seconds, guys. 15 seconds. Bakit dalawa? Isa lang. Gulat pa ako. Okay. 3 seconds. I'm looking for short. Ito na yon. Okay. Sell limit tayo dito sa FBG na to, plus yung volume imbalance. Tapos, SL natin dito sa taas. Yan. Dyan lang, pre. Okay na yan. Okay. Tapos, TP natin dito. Dito, guys. Dyan yung TP natin. Dyan. Okay, dyan yung TP natin. Tanggalin ko lang tong linya na to. Yan. Dyan yung TP natin. Okay na yan. Alam nyo naman, di ba? Ilang beses yung nakita. Ang 930 level, sobrang sensitive niyan. Okay? Madalas, binabalikan yung 930, guys. Madalas talaga. Okay, so na-stop out na yung ibang ICT traders or yung price action traders dito. Di bang sabi ko, gustong-gusto kong mag-trade after ma-stop out ng ibang tao. Okay. Okay. I'm short, guys. 17,461. SL natin, 17,598. Okay, good luck. Kung matalo to, kung matalo to, lahat ng confluences, check. Wala na akong na-miss out. Okay, kahapon kasi may na-miss out ako. Kaya nag-fail yung trade na yon. Ngayon wala na akong na-miss out. Kaya pag natalo man to, hindi talaga siya masakit. Hindi masakit. Pero, i-expect natin, guys. Okay, expect natin, meron pa ring chance na ma-SL tayo dito. Kasi, mahirap ang araw before CPI. So, kung CPI Thursday, mahirap yung Wednesday. So, bukas Thursday, di ba? Tama ba? Thursday bukas. So, Wednesday yung mahirap. Mahirap lagi yung day before CPI. Kaninang London session, talo nga kami. Talo yung trade ko kanina. Pero, valid na valid yung setup. Malinis. Okay, subukan ko mag-pyramiding dito, guys. Baka sakaling mas malaki yung profit natin. Good luck. Salamat, bro. Okay. Gusto ko makakita ng low resistance liquidity run. Okay, ibig sabihin ng low resistance liquidity run. Tama. Ang ibig sabihin ng LR, mabilisang price movement papunta sa liquidity. Okay, ang ibig sabihin naman ng high resistance liquidity run,
HRLR, ibig sabihin nun, pupuntahan niya yung liquidity area or yung target mong level. Yun nga lang kasi, ang dami niyang pa-etchos dito. Dahil pa niyang gagawin na low, high, conso, lower low, conso, biglang mag-liquidity sweep, tapos babagsak ng sobra, tapos mag-conso ulit, tapos tataas ng konti, babagsak, tapos pag malapit na sa TP mo, kukonso ulit, tataas ulit, tapos sa kanya ibabagsak. Parang mabagal. Okay, mabagal na movement papunta sa TP mo. Yun yung ibig sabihin ng high resistance liquidity run. Okay? So, ang gusto kong makita ngayon, LRLR. Okay, so far, profit tayo, 1.6. 1.6 guys, 1.6. Ang problema ko lang talaga dito guys, pag nag-HRLR to, matitrailing ako dito. Kaya, sana tuloy-tuloy yung pagbagsak niya. Okay, IOFED naman to, kaya safe tayo. Maganda tong ginawa niya guys, IOFED to. Okay. Profit at the moment. Okay, may nakikita na akong area na pwede kong dagdagan ng position ko. Dito banda. Okay, bigyan mo ako ng LRLR. Tapos, markahan rin natin etong ES natin. Okay, kasi guys, ba't ako tumitingin sa ES? Okay, ganito kasi yan. Minsan kasi guys, no, pupuntahan ng isang pair yung liquidity area. Okay, pupuntahan niya. Tapos yung isang pair, hindi niya pupuntahan. Okay? So, ang gagawin ko dito, paunahan sila. Sinong mas mauunang pupunta sa 930 or 925 low na to? Okay, ES ba? Or NQ? Kung sakaling mauna yung ES, out ko na tong NQ. Okay? Kasi pwede siya mag-divergence. Yun. Good luck po. Thank you bro. Ganito dapat yung hinahanap ko kagabi guys. Ay nako, sayang talaga yun. Ilang points na ba to? Okay, nag-pick tayo ng 129 points. 129 points. Actually, kung hindi lang CPI bukas, na-move ko na yung SL ko dito. Yan. Kung hindi lang talaga CPI bukas. So, dapat extra careful tayo today. Breaker. Nirespect ng 30 seconds yung breaker, guys. Meron ring breaker dito sa 30 seconds. Sana i-respect niya rin to. Okay, may mga FBG dito. Okay, FBG to, kaya tumataas siya ng konti. Okay, finifill niya yung mga inefficiencies. So, ang gusto ko makita, breakaway gap to. Sa 30 seconds time frame, ha. Yan. Gusto ko makita ang breakaway gap yan. Sana hindi kunin, okay? Sana hindi kunin ng price to. Ayaw kong makita kunin ng, okay, kinuha niya. So, mataas yung chance ang tataas pa yan ng konti. Babalikan yung entry ko. Okay, mukhang HRLR tayo ngayon, ah. Ito yung sinasabi ko kanina. Ay, nako. HRLR.
Matitrailing ako pag ganyan. O, di ba tinan nyo, 5 point... Ay, wait lang. Hindi ko alam kung nag-reflect siya agad eh. Pero matitrailing kasi ako dyan. Ayan na yata. Ayun, na-trailing na ako. Na-trailing ako. Ano ba yan? Hindi pa pala nakakuha ng ES to. Hindi pa nakakuha ng ES tong volume imbalance na to, guys. At saka itong FBG na to. Kaya mataas yung chance, natataas pa etong NQ hanggang dito banda. Para sa akin Kasi pag tataas pa tong ES, susunod tong NQ. So pag natalo ako dito, halos 4K yung mawawala sa akin. 4,000 USD pag natalo tong trade na to. Kasi trailing. Ibig sabihin kasi ng trailing drawdown, habang nagpa-profit yung trade mo, okay, habang nagpa-profit yung trade mo, sumusunod yung drawdown mo. Okay? Kaya yun. Kaya kung ang loss ko 2K something plus yung peak ko kanina 2K plus yata yun, 2.3K. So pag plusin mo yun, kaya 4K yung total loss ko kung sakali. Yun yung problem, yun yung challenging sa Apex. Kaya mahirap makapasa sa Apex. Mahirap. Pwede mo siyang i-one day pass. Pero sugal kasi yun eh. Sugal yun. Pwede mo siyang i-one day pass, pero sugal yun. Pero pag iti-treat mo siya, parang real account mo, ganun, dadahan-dahanin mo, slowly but surely, ganun. Yun yung challenging sa Apex. Yung trailing na yun. Kaya, daming nadadali doon, guys. Sobra. Ito yung sinasabi ko, tataas pa ng konti yung price. Dahil sa ginagawa ng ES. Pag matalo tong trade na to, na-anticipate ko na, in-expect ko na to. In-expect ko na to dahil CPI bukas. Actually, kung lalahanin ko yung mga previous previous trades ko na day before CPI, karamihan talaga loss. Oo, promise. For the past 2 years, pag nag-trade ako day before CPI, palaging, most of the time, loss talaga. Ba't ka pa rin magti-trade kung alam mo naman palang delikado mag-trade day before CPI? Eval lang naman to eh. Evaluation lang to. Malay nyo manalo, di paldo. Diba? Pero pag real account, ayoko talaga. Yun yung mali ko kaninang London session. Alam ko naman pangit talaga ang market before CPI, pero nag-trade pa rin ako kaya natalo ako kanina. Kakainis. Alam nyo yun, yung mga kailangan mong i-consider na factors. Minsan, nakakalimutan mo dahil gigil kang gumawa ng pera. Okay? Pag ganun kasi, rest ka lang ng isang araw. Sinasabi ko sa sarili ko to Pag ganun kasi, rest ako ng isang araw lang. Ano lang naman yung isang araw na wala kang trade? Parang ganun. Wala eh. Nakalimutan ko na pangit pala talaga ang market pag day before CPI. Pinilit ko kaya ganun. Sorry, yung aso ko, sorry.
Okay, sorry. I'm back. Okay. Ayoko tong ginawa niya na to, guys. Wait lang, 5 minutes time frame. Ayoko tong ginawa niya na to. So ito yung sinasabi ko. Tataas tong ES hanggang dito sa FBG na to. Yan. Hanggang sa FBG na yan. Tapos susunod yung NQ. Hanggang dito, hanggang dito. Hanggang sa 30 seconds. 30 seconds. Ay, nakuha na pala. Sorry, nakuha na pala. Okay, ito yung sinasabi ko na HRLR. Tapos worst case scenario, no, pag HRLR, nagre-reverse yung price. Ma-SL ka, parang ganun. Pwede yun, nangyayari yun. Pasaway na trailing kasi yan eh. Oo nga eh. Nakakainis yung trailing na yan. Nakakaasar sobra. Pero yun kasi ang kapalit ng parang pagmura nila. Okay, mura sa Apex. Sobrang mura sa Apex. Yun nga lang kasi yung trailing lang. Yun yung mahirap. Okay. So nakakita, ay, nakuha na ba? Ayo guys, nakuha na. Nakuha na yung volume imbalance dito sa ES. Okay, so ina-expect ko babagsak na tong NQ. Okay, expect natin guys, babagsak na yung NQ. Okay, gumawa lang siya ng second stage liquidity grab. Tapos babagsak na yan. Sana. Sana. Yan dahilan kami, dami kong sabog na evil dati. O, diba guys? Sabi na rin ni Ronel, mahirap makapasa sa Apex, guys. Kaya pag nakapasa ka sa Apex, ipalaminate mo, i-frame mo yung certificate mo. Kasi mahirap makapasa dito. Siyempre, wag mo naman i-frame or ipalaminate pag sinugal mo, ah. Parang, alam mo yon, parang mahiya ka naman sa sarili mo. Nag-gamble ka, tapos nakapasa ka, tapos... Kasi pwede mo talaga i-gamble to, guys. Okay, mag-max contracts ka, lakihan mo yung lot size mo or contracts mo, tapos pag natsambahan mo yung move na tuloy-tuloy, tapos na, pasado na. Kasi pwede talaga ang one day pass kay Apex. Okay. Ito yung sinasabi ko, guys. Kumuha lang siya ng liquidity tapos mataas yung chance ang ibabagsak niya na. Sana. First account ko dyan, tiis sa 200 to 400 USD kahit eval. Oh. Slowly but surely. Nag-pick ako ng 2.5k, 2.4k, 2.3k kanina. Kalimutan ko na. Computin nga natin, guys. Wait lang, ah. Ito yung entry ko. Tapos, nag-pick ako. Ay, 2.5 pala, guys. Nag-pick pala ako ng 2.5k. Sayang. Kinuha ko na sana yun. Profit na sana yun. Pero, alam nyo naman kasi na sensitive area ang 930 liquidity. Kaya holdable yan. Hold natin yan. Kung ma-SL, edi okay lang. At least ngayon yung unang araw na nakita nyo na hindi nakuha yung 930. Diba? Lagi nakuha yung 930. Mag-pyramiding ba ako sa HRLR? Parang ayoko. Okay. Nakikita nyo tong console na to, guys. Yan, yung console na yan. Ang ina-expect ko, pagkatapos ng console na to, bang pababa na movement. Yan yung gusto ko makita. Okay, ES, guys, equal lows. Okay, mataas yung chance ng babagsak pa to. Equal lows yung ES. Yan yung gusto ko sa ES eh. Nagpapakita ng sign yung ES.
Di ko makalimot yan. First account, first eval. Okay guys, tingnan niyo sabi ni Ronel. Very first account niya dito sa Apex. Pasado agad. Tapos naka-payout agad siya. Okay, one of my best student, si Ronel. Yung iba kasi, ilang beses pa magcha-challenge or mag-i-eval or mag-e-exam. Sabi mo lang exam to, ganun. Ilang beses pa sila mag-i-eval bago makapasa. Meron pa nga akong nakikita nakaka 30 plus, 60 plus, 90 plus na eval bago makapasa. 'Di ba? Kaya magaling ka talaga kung sakali man na napasa mo to ng first time. Like parang newbie ka, kaka-introduce sa'yo ng Apex, tapos napasa mo. Laking karangalan yun. Legit. Ako dito sa Apex, yung first account ko, first ever account ko, pasado yun. 25k yun. Pero hindi ako naka-payout nun. Meron, may video yun dito. Puntahan nyo lang, may video yun. Hindi ko nga lang ginawa ng recap. Pero yung live stream meron. Nalala ko pa noon, bumagsak ng sobra yung account ko. Muntikan ako bumagsak noon, muntikan bumagsak. Pero buti lang nanalo. Buti lang nakapasa. Ano bang ginagawa mo, Price? Anong meron? Ayoko to, guys. Ayoko tong ginagawa niya na to. Hindi niya dapat ginagawa to, promise. Hindi niya dapat ginagawa to. 5 minutes time frame. Okay, kakabukas ng bagong 5 minutes candle. Okay, meron tayong bagong babantayan dito. 75% na itong wick na to. Yan. 75% yan. Yan. Pag na-violate yung 75% na yan, meaning merong body ng candle na nag-close below 75%, or yung wick umabot hanggang 100%, mataas yung chance na babagsak na yan. Okay, ito na yung part na makikita nyo na bibilis yung price movement pababa. Tuloy-tuloy yan. Bang, 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 bang. Okay, shout out sa mga bagong pasok dyan, guys. May trade na ako. Waiting na lang may SL. Pag hindi, paano ko ba sabihin to? Pag ito yung araw na hindi before CPI day, ang win rate ng trade na to 80 to 90%. Pero dahil CPI day bukas, nasa 50 to 60 lang to. Itong win rate niya na to. Grabe, oh. Hindi niya dapat ginagawa yan. Hindi niya dapat ginagawa yan, guys. Pag ganyan yung ginagawa yan, dira-diratso na sa taas yan. Ay, nako. Okay, nakuha na rin pala. Nakuha na yung FBG dito sa ES. Kanina kasi ang kinuha niya lang yung volume imbalance. Okay? Pero ngayon, nakuha niya na yung FBG. Okay, tignan natin kung anong gagawin ng price dahil nakuha niya na yung pending na FBG dito. Yun lang yung kulang natin, guys, yung divergence. Tama, no? Wala tayong divergence, no? Wala tayong divergence, guys. Yun lang yung kulang natin na isang confluence. Walang divergence. Mas malakas na to kung may divergence. Pero okay lang kahit wala. Ayoko tong ginagawa ng price. Ayoko, promise. Bro, pacheck nga EUOB, FVG, MSS Breaker. Kaya mo yan, bro. Hindi ko na kailangan check yan. Kaya mo yan. Nasa notes mo naman lahat eh. Ayoko
Ayoko tong ginagawa ng price na to. Sayang, kinuha ko na lang sana yung 2.5k kanina na profit. Kinuha ko na lang sana yun. Pero gusto ko talagang mag-hold eh. Ayan o. Ayan o, 2.5k. Nag-pick siya. Sayang, sayang. Wala eh, gustong gusto kong mag-hold eh. Ano bang binabalikan niya dito? Okay. Meron pa kasing 30 seconds FBG dito at saka volume imbalance. Siguro yan pa yung binalikan niya. Siguro lang. Or tuluyan na siyang tumaas ng sobra. Ay nako, 5 minutes time frame. Pangit, ang pangit. Pangit ang ginagawa niya. Ayoko tong ginagawa niya, guys. Tanggap ko na to. May SL ako dito, guys. Tanggap ko na. Ngayon pa lang, natanggap ko na. Shit. A++ na yan. Grabe talaga before CPI. Oo. Grabe talaga. Maya ako na sabihin pair sa'yo, baka may spy. May spy. Kaya mo yan, GL. Tanggap ko na to, guys. May SL ako dito. First line of support na break. Second line of support sa 1 minute time frame na break. Pag na-break yung third line of support, wala na. Tataas na yan. Sorry. Support tuloy. Resistance pala. First line of resistance na break. Second line of resistance na break. Pag na-break yung third, tataas na yan. At least nakikita nyo. Nakikita nyo na mahirap talaga pag day before CPI. Ang hirap ng price. Sobra. Ang weird nga na itong ES. Gumawa siya ng equal lows pero hindi niya kinuha. Usually nakukuha to eh. Tanggap ko na to. Okay, so kung ma-SL tayo, ang remaining drawdown na lang natin nasa 1.5k something. Yun na lang. So hindi ko alam. So parang one trade na lang yun, guys. For example, no, natalo to. Yung drawdown natin or yung remaining allowance ng account natin, no? 1.5k. Good for one trade na lang yun. Okay, good for one trade na lang yun. Tapos, kung matalo tayo sa next trade na yon, wala na. Bagsak na. Okay, sabog na yung account natin. So, yung pinaghirapan natin na 9.6k na profit, wala na. Yun kasi talaga yung mahirap dito, guys, sa 250k account. Yun yung mahirap talaga. Hindi 1:1 yung profit goal at saka yung drawdown mo. Lugi ka talaga. Lugi. Dapat 1:1 yan. Parang yung mga 25k account. 1:1 yun, di ba? Yung 25k account. Okay? Yung 25k account, ang goal mo doon, 1,500 USD para makapasa. Ang drawdown mo doon, 1,500 USD rin bago makapasa. Bago sumabog. Di ba? Hindi ka lugi. Dito kasi talaga sa 250k account, hirap na ito. Lugi ka. It's a zero-sum game. Parang passing rate mo na sa 20% to 30% lang yung passing rate mo. Hirap. Okay, gusto kong makita tong kandila na to mag-body close sa FBG na to. Pag hindi yan mag-body close, to the moon na yan. Okay, dapat mag-body close yan dito. Body close. 10 seconds. 9 seconds. 8. 7. Body close ka. Okay, may pag-asa, guys. May pag-asa. Pasado na yan sa CPI.
Ayokong i-trade to sa CPI. Ayokong i-gamble to sa CPI. Nag-promise ako sa inyo guys, sa mga viewers ko. I'll take this slowly, itong account na to. A-apply natin ng risk management, ibibigay natin ang lahat ng mga kaya natin. Kung sakali man sumabog to, at least nag-execute tayo ng magandang risk management, magandang trading plan. Hindi natin to sinugal na parang one day pass, ganun. Tapos, tanggapin na lang natin na talagang mahirap ipasa ang 250k. Dahil sa drawdown mechanics niya. Hindi siya 1:1. Okay, yun. So, try again. O, diba? Try again. Saka ulit tayo mag-eval ng 250k pag nag-sale. Pag nag-80% off pala. Okay? Ngayon kasi ang Apex, 50% off pa lang. Ayokong bumili ng eval ng 50% off. Ayoko. Okay? Dapat 80% off bago tayo bibili. Okay? Hindi ko alam talaga guys, but nananalo yung trade ko. I mean, sorry, but nasa profit yung trade ko. Okay, 75% na ito. IFBG. Meron tayong IFBG dito. Tumapat siya sa FBG. Okay, so mataas yung chance, babalik dito yung price. Yan, babalik dyan. Tapos, pagbalik niya dyan, tutuloy-tuloy niya pababa. Or, tataas niya na ng sobra. Depende. Second demotion. Pasado na yan sa CPI. Oh, hindi. Okay na to bro. Waiting na lang ako OBFPG breaker. Okay na to. Okay, good luck yan sa trade mo. All you bro, all you. Kasi pag lagi kitang ina-assist, wala, hindi ka matututo. Kailangan mo maging independent. Kailangan mo maging independent. Naturo ko na sa'yo lahat. Sa notes mo na lahat. Na-explain ko pa ng ilang beses. Kaya, all you na yan. Ayun, 1K na guys. 1K profit na kill na natin. Joke lang. Commit tayo, commit. I-commit natin yan. We have balls, bro. Commit natin yan. SL. TP. Paunahan lang yan, ha? Okay? Paunahan lang yan. Dapat i-hit ng ES tong 925 low na to. Okay. O, diba guys? HRLR talaga. Wala masabi. Uy, meron tayong trendline liquidity. Okay. So, pag pumunta dito, buy. Pag pumunta dito, buy tayo. Pag pumunta dito, buy ulit. So, pumunta na naman yung price dito, buy. Support daw to, guys. Okay, support daw to. Okay. Support daw to. Trendline support daw to. Okay, so sino ang mananalo? Yung mga support and resistance traders? Sino ang mananalo? Yung mga trendline support and resistance traders or tayo? Okay, so may kalaban tayo ngayong trade na to. May kalaban tayo. Okay, so pag tumaas to ng sobra hanggang sa SL ko, TP hit. TP hit yung mga trendline support and resistance traders. Okay? Pero kung tayo yung nag-TP hit, SL sila. Siguro ang SL nila guys, dito lang banda. Yan, dyan lang banda. Yung SL nila. Feeling ko lang. 30 seconds, breaker. Uy, may breaker dun, MSS. Okay, hanggang dyan lang sana yung price. Ibagsak mo na. Bagsak mo na, Gar. Siyempre, ayaw nating matalo sa mga trendline support and resistance trader. Liquidity based tayo eh. Yung strategy natin, liquidity based. Tapos manatalo tayo. Okay, bumabalik na naman ang entry ko. Ganun talaga.
1 minute. Sorry. 1 minute 45 seconds bago matapos tong 5 minutes candle na to. Basta gusto kong ma-violate niya tong 75% ng wick na to. Gusto ko talaga. Okay. Kanina, nauuna yung NQ. Ngayon naman, nauuna yung ES. So, sa kasamaang palad, mukhang mapapa-TP hit tayo pag na-hit ng ES to. Kahit hindi pa na-hit ng NQ. Feeling ko lang, ito yung araw na may trade na nga ako agad, pero ang tagal naman matapos. 'Di ba? Meron yung araw na tagal-tagal bago ka makahanap ng setup. Meron naman yung araw na mabilis kang makahanap ng setup tapos agad yung trade mo. Ito naman ngayon yung araw na mabilis nagpakita yung setup pero napakatagal matapos ng trade. Uy. So nag-bounce na naman yung price, guys. Sa support and resistance na to. Sa trend line support na to, nag-bounce na naman. So naka-buy na naman yung ibang traders dyan. Okay, buy tayo. Kasi magba-bounce daw yung price dito. Yun yung sabi nila. Okay. So marami na naka-buy dito, guys, Meron mga traders na naka-buy dito pa lang, third touch, fourth touch, may nag-buy dito, fifth touch, may nag-buy dito, o sixth touch na to. Okay. Mas malakas daw to, guys. Pag ilang beses natatouch etong trend line support mo, mas malakas daw, sabi nila. Tingnan natin kung tama sila. Okay? We are open for correction naman For corrections. Tingnan natin kung tama sila, guys. Kung ganun daw kadaming beses mag-bounce sa support or resistance, mas malakas daw. Tingnan natin. Retail. Wag ayaw mo. Mananalo minsan ng retail. Liquidity sila. Hindi sila liquidity, guys. Papaldo sila. Grabe naman kayo. Okay, so pag tumaas ng sobra yung price at na-SL ako, tama sila. Mas malakas nga. Pag mas maraming bounce. Okay lang. Okay, kasi kailangan natin palakpakan yung kapwa traders natin. Kung panalo sila, paldo sila, o di congrats. 5 minutes time frame, hindi ko alam bakit niya ginawa to. Okay, meron tayong BPR candle, guys. Para sa akin, BPR candle to. So, pag tumaas pa yung price, somewhere here, SL na to. SL na to. Nasa notes namin yan Oo, nasa notes nyo yan. Na ilang beses mag-touch yung price, mas lumalakas daw na support to. So, sila yung kalaban natin ngayon. Yung mga trend line. Support and resistance traders. Sana manalo sila. Sana manalo sila, guys. Tagal na tapos ng trade na to. Meron pang FVG, guys, sa ES na pwedeng kunin ng price. Ito. Wait lang, paliitin ko. Paano to? Yan. Okay? Meron pang FVG dyan. Yan. Pwedeng balikan ng ES. Okay? Tapos, sa NQ naman, IFVG to. Dapat hanggang dyan lang yung price. Ito, pwede pang makuha to Kasi CPI day Pwede pang makuha to.
1 touch, 2 touch, 3 touch, 4 touch, 5 touch, 6 touch. Magkakaroon ba ng 7 touch? Ayun guys, 7 touch. Uy, mas lumalakas guys yung support natin. Okay, 7 touch to. May mga nakabay na naman dito na traders guys. Okay, 7 touch na to. Ibig sabihin, sobrang tibay na ng support na to. So, ibig sabihin, tataas na yung price ng sobra. Okay? Matibay na yan. 7 touch na eh. Matigas na yan. Makunat na yan. So, ang gusto nilang makita ngayon, yung mga trendline support and resistance traders, ang gusto nilang makita, 7 touch, tapos, tataasan ng sobra yung price. Yun yung gusto nilang makita dyan. Tapos, ang SL nila, syempre, minumove rin nila. Kayo naman eh. Okay, sa bawat touch, yan, sa bawat taas ng price, minumove nila SL nila. So, sabihin na natin, dito yung SL nila. Dyan. Tapos, yung ibang traders, dito yung SL nila. Yan. Andyan SL nila. Okay? Sino mananalo? Tayo or sila? Kasi matibay daw yung support. The more na touch, the more mabibreak na. Uy, hindi no. Sabi nila, sabi ng mga tao sa YouTube, the more yung touch, the more mag-workout yung price eh. The more daw tumitibay yung support, sabi nila. Yun yung turo ng mga tao sa YouTube ah. Ewan ko lang kung tama sila. Okay. Sa ngayon, malapit na ma-hit yung SL nila. Malapit na ma-hit yung SL nila. Okay. So, ibig sabihin yan, bumabagsak na yung price, no? Anong susunod dyan na magsisilabasan ng mga traders? Yung breakout traders naman. Okay. Okay. Lumalabas na ngayon yung mga breakout traders. Sabihin ng mga traders, uy, nice, na-break na yung support. Na-break na yung trendline support. Sige, mag-sell na tayo. Yun, lumabas naman sila. Kakalabas sila ngayon, guys. Oh, yun. Oh, nakasell na sila. Oh, nakasell na yung mga breakout traders. Tingnan natin kung mananalo yung mga breakout traders. So, tatlo na yung type of traders na present sa price action na to. Meron yung trendline support resistance traders, meron yung breakout traders, tas tayo na ICT traders na kanina pa naka-short. Okay. Sino mananalo? Okay, malapit na ma-SL. Yung mga support and resistance, trendline support and resistance traders. Okay. May mga, nag-trail na sila. Ayun. Okay, SL na sila. Tanggalin natin yung linya na yan. Yung mga iba dito. Yan, dyan yung SL nila. Kasi dyan nagsimula yung first touch, di ba? Kayo naman. Okay? So, yung iba na nag-trail ng profit nila or SL nila, stop out na sila. Okay? Okay. Okay, may SL rin ba? Yung parang original SL nila? May SL ba sila? Tingnan natin. Tapos, kung ako yung tilted trader, no, imumove ko pa yung SL ko dito banda. Yan, imumove ko pa yung SL ko dyan banda. Parang umaasa ako. Lord, malapit na mahit yung SL ko. Ibaba ko muna ng konti. Ako yung ganong tipong traders, no? Yun, SL na sila guys. Na-SL na. Yung mga trendline support resistance traders. Okay. Tanggalin na natin yung linya na yun. SL na sila. Ngayon, yung mga nag-move naman ng SL nila. Okay? Yung mga trendline traders na nag-move ng SL nila, nagbe-pray na sana, Lord, tumaas yung price, kaya i-move ko yung SL ko. Dito lang nila i-move yung SL nila. Okay. May SL ba sila? Okay. Ito yung mga hopeful traders, guys. Yan yung hopeful traders. Okay. May SL ba sila? Yan yung mga dadasal ngayon. Oops! Na-hit. Wala na. Umiyak na sila ngayon. Or parang frustrated na sila ngayon. Talo yung trade nila. Tayo naman, out na tayo. Bang! Tapos! Woo! Tapos ang Wednesday natin. So, ibig sabihin, sabi ng mga ibang YouTubers dyan, pag the more the touch daw yung trend line, tumitibay. Oh well, na-prove natin na hindi tama yun.
Okay, mali sila. Ay, nako. Bang! Win trade. Magkano yun? 4,400 USD win. Tapos, ang Wednesday natin, edit. Okay? So, nakita nyo guys, kung paano ako makipaglaro sa mga iba't ibang types ng traders sa market. Grabe. Okay. Ilan yun? Ilan na to? 12,000. 12,571. Edit. Okay? 12,571. Grabe! Guys, 2.5k na lang. Pasado na tayo. Muntikan pa tayo na SL. Ilan yung kinabahan dun? Okay. 8 wins. Yan, tama. 8 wins, 2 losses. Okay. Tapos ang edit. Bang. Okay. Shout out. Guys, type W in the chat. Makiuso tayo sa mga streamers. Grabe, debunk. Syempre, yan yung goal natin. Magdi-debunk tayo ng mga maling turo sa mga iba't ibang gurus kuno sa YouTube. Yun yung goal natin. Congrats, bro. Salamat, bro. Diba, nakikipaglaban tayo sa mga retail, breakout traders. Sila nakikipaglaban pa lang ngayon. Tayo kanina pa naka-enter, oh. Okay, guys. Trade breakdown. Ba't ko tinake yung trade na yun? Ba't ako nag-short? Okay, daily time frame, bearish. Bakit bearish? Na-break niya yung previous day low. Bearish na agad yun. Huwag yun ang pahirapan sarili nyo. No? Tumitingin pa kayo, zoom out nyo pa. Okay, saan pupunta yung price? Huwag na, hindi nyo na kailangan gawin yun. Titingin-tingin pa kayo ng mga FBG dito sa taas eh. O, merong FBG, babalikan niya. Huwag nang ganun. Tignan nyo, ginagawa ko. Na-break lang yung previous day low. Bearish na ako. 1 hour time frame, price leg. Okay, premium. Bumalik ng premium. Bang! Bearish ako dyan. Meron tayong breaker, set of breakers, propulsion block, or order block, FBG, tumapat. Bearish tayo. Kung gusto nyo, punta ako ng 4 hour eh. 240. 240 ba yung 4 hour? Tama, 4 hour. Ano ang price action sa 4 hour time frame? Bearish. Okay? So, isa tong IRL to ERL. IRL, internal range liquidity to external range liquidity. Bearish ulit. So, daily time frame bearish, 1 hour time frame bearish, 4 hour time frame bearish, 15 minutes time frame, bearish tayo. Okay? Bearish tayo. 5 minutes time frame, pagka-open ng market kanina, tumaas ng sobra. Anong iniwan niya? Liquidity area and inefficiency area na hindi na-tap. Okay? So, mataas yung chance ang kukunin lagi ang 930 area. Okay? Tapos nakakita ako sa 1 minute time frame, 1 minute MSS, FVG, bang! Enter tayo. Lahat ng entry natin FVG. Okay? So, muntikan tayo na SL dito. Ganyan talaga ugali ng CPI, guys. Lumalapit siya sa SL mo, pero minsan hindi niya kukunin. Lumalapit lang siya, pero hindi niya kukunin. Okay? Or, worst case scenario, kukunin niya SL mo. Ganun yung ugali ng CPI. Okay? Tapos, ang TP natin, dito lang. Yan, dito lang sa area na to. Okay, kung saan meron yung mga stop loss ng mga trendline support and resistance traders. Okay, 'di ba? Dito yung original SL nila, tapos yung mga hopeful traders, binaba nila SL nila, nag-wish na tumaas pa yung price dito banda. So doon tayo sa part ng meron silang emotional sentiment. Okay? So 'yun. Tapos, yung ganito kasing dynamic price run, yung ganyang kalaking price run, okay? Magre-retrace pa yan. Tapos, yung profit ko kasi kanina, sobrang laki na. So, pag nag-reverse pa yung price, matitrailing drawdown na ako. Kasi di ba may trailing ng Apex, sabi ko. Okay, so yun. Yun yung trade breakdown natin, guys. Kaya bakit tayo nag-short? Yun na yun. Tapos ang Wednesday. So, nakita nyo yung roller coaster of emotions. Okay, una nag-conso siya, profit, drawdown, profit, tas nung tumaas yung price, medyo kabado na tayo, malapit tayo ma-SL.
Yun pala, babagsak pala siya.